Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala, nako, hindi talaga nila tatantanan si Senator Rodante Marcoleta. Ang gusto talaga nila mawala sa pagkasenador. Kung ikukumpara mo ang nangyayari ngayon kay Senator Rodante Marcoleta, kumpara sa mga nagnakaw ng Kabanambayan, mas masahol pa ang ginawa ni Marcoleta sa ginawa ng pagnanakaw sa Kabanambayan. Ganyan po nila ihatol si Senator Rodante Marcoleta. Yung sose, para bang big crime ang ginawa ni Marcoleta. Nandaya daw, ganun-ganon. Samantala yung nagnakaw sa Kabanambayan, pinangalanan na, harap-harapan na, ni papatawag, ni banggitin, hindi kaya nilang gawin. Di ba? Hindi sa pagiging bias nila, kundi takot na takot sila. Dahil ang presidente ngayon ay nakaupo. Pag nilabanan nila, syempre, alam nyo na, may mangyayari sa kanilang maaring kasuhan sila. Kasi ganyan ang laban ngayon eh. Imagine, ang dami nakasuhan ngayon. Di ba? Minamadali si Bato. Saan ang issue ngayon? I-search nyo. Saan ang trending ngayon? Na kay Bato, pati kay Senator Marcoleta. Nasaan ang flood control issue? Wala na. Napagtakpan na. Tapos, pipilitin nila itong December, magja-January na, si Sara Duterte. Pipilitin nila na magkaroon ng impeachment. Tatakpan at tatabunan ng issue eh. Para talagang lahat isipin ng tao, ang masama, yung side nila, Bato, Marcoleta, lahat, sila Cheese, sila Jinggoy, lahat masama. Sila mabuti. Ngayon, idadivert nila doon sa issue na kung saan magsasalita kunwari yung leader na ganyan, palalabasin lahat ng mga insertion, 51 billion ni Pulong, sa panahon ni Duterte. So, iisipin ng taong bayan, ang nangyaring korupsyon ngayon sa panahon ni Junior ay hindi niya panahon, kundi sa panahon ni Duterte. At lahat pakasamain. Ganun po kagarapal ginagawa ngayon. Garapalan. Ika nga naman, anong pakialam ko na ako nakaupo ngayon? Isipin ng tao bayan na ginagarapal ko sila, nakaupo na ako eh. Ganyan ipinararamdam sa atin, mga kababayan. Aking tsorya yan, pero kayong magdama, gusto ko. Wala na silang pakialam. Kahit isipin nyo, ginagarapal nila tayo. Basta ang kanila, malusutan tong problema na to. Yun po. Gagamit sila ng mga vloggers na mga ganyan. Wala yan. Overall, top 3 si Marcoleta eh. Diba? Kahit sa ibang bansa tinatawanan yung mga vlogger, akala mo feeling nila na pagtatanggol nila yung mali na tama. Akala nila tama. Pinagtatawanan pati yung Pinoy Canada, pakiramdam niya sa sarili niya, tama siya. Pero overall, lumabas ka ng bansa, malalaman mo kung sino talaga ang dito kasi, na-overwhelm na tayo mga kaibigan Na-overwhelm na tayo sa pakikinig ng news. Halo-halong mga sari-saring mga napapainggan natin mga balita, mga negatives, mga lahat negatives. Kaya lahat ng marinig natin bago sa ating pandinig, iisipin natin ay mali yun. Di ba? Magdududa tayo, magdadoubt tayo. Kahit nakita na natin na ganyong ganito, magdadoubt pa rin tayo. Totoo kaya yun? Di ba? Yan ang ginagawa ng mga vlogger ngayon. Sabi ko nga kung ang bundok gusto mo makita ng buo, lumayo ka. Kasi pag nasa malapit ka, nasa paahan ka ng bundok, hindi mo makikita ang bundok. Mas makikita mo pag nasa malayo. Ano ibig ko sabihin sa balita? Na-overwhelm tayo sa balita. Subukan mo muna magpakalayo. Huwag ka muna makinig. Tapos, unawain mo, ibulay-bulay mo sarili mo. Tama ba ginagawa ng mga to? Mauunawaan mo kung sino tama at mali. At ako, naunawaan ko, tama mga si Senator Rodante Marcoleta. Minamali nila. Oo. O eto, painggan mo muna natin ito bago tayo pumunta dyan. Ipakinggan muna natin ito bago tayo magsimula doon sa ating talakayan, no? Boying Remulla. Aba, sa pala na dalawang malalaking isda. Big fish! Wow! Ang nakatakdang sampahan ng kaso kaugnay isang maanumalya pong flood control project. O, tignan mo kasampahan ng kaso. Wow, para isipin niya naman ng tao, wow, kumikilos na. At teka, hindi lang yan ang kinasampahan namin. Sorry sila Marcoleta rin sinasampahan namin. Pati iba, sinasabay na namin. Style nyo bulok. Di ba? Kunwari, di ba?
Big fish ha. Siguraduhin yung big fish yan ha. Pag yan, mga malabong rebilla lang na wala na sa Senado, hindi big fish yan. Ha? Ang big fish yung kasalukuyan nakaupo. Ha? Pag yan si Saldi tinuro nyo, hindi big fish yan. Ha? Appropriation chairman lang yon. Hindi makakakilos yon kung walang pirma. Ha? Huwag mo sabihin big fish yan, boy. Ayan o, sabi niya on the big fish, may isa tayong tingin kong hinog na hinog. Papasok na. Ba? May isa pang yung PI na na-delay ng konti. Pero malapit na din yon. Marami pa tayong ibang inaay na cases kaya within the next few days, maraming ipa-file sa Sandigan Bayan at sa RTC. Kaya kahapon, yung kay Wala silang ibang ginawa kundi mag-file, ipakulong. Usong-uso talagang ganyan, no? Ngayon, no? Kasuhan sila Marcoleta. Talagang lahat ng nagsasalita ngayon, ipapakulong, ikakasuhan. Isa-isa inyo. Gusto ko makaharap yung mga yung mga vlogger na pilosopo, yung mga loyalista. Hindi ka ba natatataka, iho? Kayo mga vlogger. Ano to perfect? First time? Sa buong buhay ng buong mundo? May nakasuhan sabay-sabay? Na kung sino pa yung mga nagsasalita? Diba? Talagang pinupuruhan nila si Rowena, ididisbar nila. Si Kiko, si Chabit, di ba? Si Marcoleta, si Bato, si Jinggoy. Ang dami sabay-sabay yung perfect. Sila mabuti. Yung isa, may kabit, ayaw imbestigahan, nagbigay. Kung si Senator Rodante Marcoleta pala nagkataon na nagbigay dun sa Viva Max, tsak na tsak, i-ethics yan. Tsak yan! Pero pag sila, dead malang. Diba? Ganyan po ang laban ngayon. Kaya. Yun. Aba, Sabi ng matanda, ano naman? Kung may babae, hoy, public servant ka. Ha? Huwag mo sabihin kung may babae. Oo, maganda may babae, lalaki ka, kaysa naman hindi lalaki hanapin mo. Kaysa naman lalaki hanapin mo. Kung may babae pala, public servant ka, hoy. Po, kay Senador, Ombudsman Boying, hindi niya pinangalanan, Nelson eh. Yun nga. Hindi po niya binanggit kung sino-sino ang mga senador na ito. Pero, Blind item. Mali yan. Ba't di mo pinangalanan kung sino big fish sinutukoy mo? Ano yan? Blind item? Di ba? Ano gusto mong palabasin dyan? Magaling ka? Ha? Hindi pinapangalanan? Kasi ang hirap po mga kababayan eh. Malaki pong damage po pag hindi mo pinangalanan pero binanggit mo, tinukoy mo. Hindi ho ba? Una, makapaghahanda yung tao na yon. Kung guilty man siya na alam niyang siya yon, mapaghahandaan siya. Mapaghahandaan niya. Makatakas pa. Di ba ganyan ginawa yung nakaraan? Asa na ba ang dating sekretary ng DPWH na si Bonoan? Hindi ko sinabi nakatakas ha, pero nasaan na ba? Tanong ko. Di ba kakaganyan nila? Oh. Pero kay Bato, sikreto lang nyo lang kay Bato. pirma na nagpadala na po siya ng liham. Mhm. Kaya natin nasabing senador, kaya sapagkat siya nagpadala ng liham kay Senate President Tito Soto upang pagpigilan ang pag-alis sa bansa ng isang senador. Huwag na pong bibigyan ng travel authority. Huwag bibigyan ng travel authority. Pero yung sabi ni Ma'am Rowena yata, si Tambaloslos bibigyan ng authority yung makalabas ng bansa, papacheck up ata, may sakit. Di ba? Titindi ng mga to. Pero yung isa, sekretary ng DPWH, umalis na. Si Saldi ko, umalis na. Kaya nagkakaganyan kayo eh. Hindi nyo inaasang kakanta siya eh. Sa birthday mismo ng Tambaloslos eh. Di ba? Kung talagang magaling kayo, hindi lang nyo ginagawa yan. Dati pala naisip nyo na yan. Bakit? Kami yan, naisip na namin dati yan eh. Bago nyo maisip yan eh. Di ba sabi namin, lahat na i-hold nyo na yung mga travel permit niya, mga travel niya, mga passport niya para di na makaalis ng bansa. Na ilan na nga na kayo. Sabi ni Senator Marcoleta, yung bagman, nung nagdala ng maleta kay Saldico, yung dalawa, si John Lloyd, John Lloyd, pati isa pa, yung kasama ni Gutesa, nakaalis na ng bansa. Yata walang balita. Sige nga, tapos magaganyan-ganyan kayo sarapan namin, yung senador. Bakit? Yung senador na yan, panakit butas ba yon?
Hindi, si Marcoleta nga pinapanakit butas niya yun eh. Kakasuhan. Okay, although sige, bagaman talaga si Marcoleta nakagawa ng ganyang klaseng sa sose. Doon mo ba ipopokus yung balita? Doon lang kayo kay Marcoleta? Talagang, kala mo, mas masahol pa yung ginawa ni Marcoleta kaysa doon sa mga nagnakaw talaga ng kaban ng bayan? Yun ang nangyayari. Bakit? Hindi nagsasalita na yung mga ibang pinklawan kay Marcoleta. Marcoleta, panagutan mo yan. Madaya ka. Panagutin. Samantalang yung mga napangalanan na mismo na kung sino identify na, kung sino nagnakaw, tahimik sila. Tignan mo yung post nung Bilibid Queen. Kapopost lang. Kurakot, panagutin, walang pangalan. Sa panig po naman ni Senador Tito Soto, ang ating Senate President, aba, wala niya ako natatanggap na sulat. No, son. Wala dyan. Oh. At nilinaw din po ni SP Soto, hindi kailangan ng travel authority para sa personal trips ng mga senador sa ibang bansa. Ayun. Nako, yun po ang sinasabi. So, hindi mo na niya kailangan ikaw ay sumulat sa akin para maglabas ng travel authority kasi hindi naman ginagawa ng mga senador yan eh. Yun. Na hinihingi ng travel authority sa Senate President. Di ba? Ang sakop lang yata ng travel authority, yung mga civil service commission. Yan. Oo. Tama ka Nasa dyan. Mga executive, empleyado ng gobyerno. Oo. Nako. O eto, panoorin natin si Senator Dante Marcoleta na. Eto. Yung kaso niya yung naging kaso niya. Panoorin natin to isang professor na pinaliwanag niya kung paano makakasuhan si Marcoleta. Nautal pa eh. Nautal pa ata yung isang reporter dito, hindi ko alam kung reporter yun na sinabi niya, babanggitin yung suportado daw si binaback upan daw si Marcoleta ng isang malaking religion. Hindi niya nabanggit kung ano yung religion na yun eh. Pero bago niya babanggit, utal siya. Bakit kaya utal-utal? Bakit kaya? Ano man meron man, bakit nauutal ka pag binabanggit mo yung malaking religion? Tanong ko lang naman sa'yo, ma'am, wala naman ako question sa'yo at di mo naman kasalanan yon. Bakit ma'am, nauutal-utal kayo at parang hindi nyo na nasabi at hindi na sinagot ni Professor yon? Mamaya, ito, tingin nyo. Yung pag-amin. Okay, para po sa impormasyon ng publiko, for sure, alam na ni Lourdes ito, yung full text po ng aming complaint sa Ombudsman at saka sa COMELEC, available publicly na po ito. Punta lang po kayo sa Facebook page ng Contradaya, libreng-libre nyo po itong mada-download. Bakit malakas ang kaso? Batay dun sa aming final, kinote lang namin yung kanyang mga pahayag sa media at kinumpara namin dun sa actual na source niya at saka sa iba pang mga dokumento na nakalap po namin. So, ganun kasimple ang ginawa, kumbaga parang we let the facts speak for themselves. So, in a sense, nandiyan na yung mga datos, kaya mas mabilis na mapafile yung kaso. Ayokong maging masyadong technical kasi alam mo kung kukuha ka pa ng datos mula sa halimbawa lang, kumpanya, Securities and Exchange Commission para makuha yung audited financial transaction niya, sinubukan na po namin dati, hindi ko napabanggitan kung anong case ito, gagastos ka ng mga 30,000 to 40,000 para lang ma-access yung mga dokumentong ito. Kaya available naman yung dokumento, pero kung wala kang pera, parang sorry ka na lang. Kailangan mong mag-raise ng ganun kalaking pera. So, isa rin itong challenge sa mga maliliit na organisasyon. And to segue a little bit, that would also partly explain bakit yung mga marginalized and underrepresented hirap na hirap mag-file ng kaso kahit na sa tingin nila ay malakas naman yung kanilang kaso kasi limitado po at wala halos panggastos. Okay, Professor, eto na po. So, saan po patungo itong reklamong ito? Sa mga nagtatanong, matatanggal ba siya bilang senador? Okay, kung halimbawang siya ay mahatulang may sala talaga o guilty, ang magiging parusa po ay permanent or perpetual disqualification. Grabe, no? Yun lang ginawa niya. Pero yung iba harap-harapan na dinugas ang sambayanang Pilipino. Pero walang tumayo tulad nito ni Professor na magaganyan kay Marcoleta. Na magaganon doon sa taong nagnakaw sa kaban ng bayan. Kahit sir, sana man lang magsalita ka eh. Bagay, hindi naman niya 40 yun.
Kasi ganyan katwiran ng government eh. Ha? Hindi ako basurero para damputin ng kalat. Ayaan mo basurero maglinis. Kasi ganyan ang mga Pilipino mga weak mag-isip eh. Bakit ko lilinisin yung mesa ng pinagkainan ko? May mga waitress, trabaho nila yan. Pag nilinis ko yan, wala silang gagawin trabaho. Ganyan kapiloso po yung mga taong mga weak. Tatandaan nyo yan. Hindi ko sinabing weak ka. Di ba? Dapat sir, hindi bagay kasi sir sa panahon Para bang naagawa si Marcoleta, napakatindi ng kasalanan. Para kay Kristo nga, si Kristo ang pinakamakasalanan yung panahon na yun. Kesa doon kay Barabas. Pinakawala na sila Barabas. Nangyari na yan sa maraming panahon Meron isang medieval na history na kung saan nagnakaw siya ng maliit na yung panggamit sa mga pandilig. No? Kasi noong araw kasi wala ibang ginagawa. Nasa history yan. May mga nagnakaw siya, wala ibang ginagawa. Noong araw, magdilig lang ang tao, magparami, wala pa, mga medieval era, magdilig, magparami ng pagkain ng tao, ng anak. Ninakaw yung maliit na pandilig. Tapos yung isa, ninakaw yung 10 kalabaw. Mas mabigat ang kaso nung ninakaw yung pandilig kaysa 10 kalabaw. Ganyan nangyayari ngayon. Mas mabigat yung pinakamaliit na kaso, hindi naman pinakamaliit kumpara doon sa nagnakaw ng kabang-kabang bayan na mali-malita. Mas mabigat na ngayon ginawa ni Senator Marcoleta. At yan din ang paningin ng mga vlogger ngayon na si Marcoleta alisin bilang senador. Pero yung mga pinangalala na congressman, proud na proud pa sila. Happy birthday, Tambaluslos! Binabati pa nila. Ganyan kasasama. Totoo nga, ang mapait, minamatamis. At ang matamis, minamapait. Sa araw na ito, sa panahon nyo yan, mga vlogger. Tupad na tupad sa inyo. From office. So, ibig sabihin, pwede siyang matanggal. But wait, there's more. Ang susunod pa pong parusa, posible... There's more. Ibig sabihin, maramdaman mo yung sa puso niya Hindi bilang trabaho lang Talagang parang may gusto ka, may mangyari sir Dapat niya sir, malungkot ka Dapat ikalungkot niya. Bakit? May isang senador kung saan nakikipaglaban sa bansang Pilipinas para sa mga inaapi at sa mga korupsyon. Pero minsan lang sa buhay niya nagkamali at nasasabing pandaraya. Sana ginastify mo man lang yung pananalita mo. Hindi yung salitang akala mo kapakasama ni Senator Marcoleta. Diba? Dapat i-justify mo man lang. Ako nakakalungkot. Mabait pa naman si Senator Marcoleta. O hindi ba mabait? Huwag na mabait. May nagagawa pa naman siya sa taong bayan. Pero wala Nandaya siya Ganun talaga. Walang pinagkaiba doon sa Sir, mabait ka, alam ko. Alam ko, sir, matalino ka. Maano ka. Pero sir, nilagay mo yung bata sa kamay mo. Napatay mo siya. Sir, pasensya na, makukulong ka. Dapat ganun. Hindi Para ba lumalabas kasalanan mo, Marcoleta? Di ba? Parang ganun Wala akong nakikitang awa sa pananalita nyo. Po ang jail time o imprisonment 1 year. Totoo siya sabi niya. Bakit hindi natin totoo talaga lahat ng sinasabi niya at professor siya. Pero man lang siya sa pananalita nyo, sir, lakipan nyo naman ng konting malasakit o pagtingin doon sa mga nagawa ng tao. Kasi parang yung pananalita nyo po parang wala nagawa si Senator Marcoleta Ang isusunod yung tatanong, siyempre ganito, bakit may nagawa ba si Marcoleta? Teka, ilang buwan na ba si Marcoleta ang senador? 5 buwan pa lang At meron nagagawa. Ano yung nagagawa niya? Yung hearing nakaraan. Ginigisa niya. Pitat gusto niya, yung kuryente mapababa. Maraming kumukontra. Siya nga lang nagsusulong yan Ewan ko bakit hindi isulong ng iba yan. Hindi suportahan si Marcoleta sa kuryente na yan Bakit? Isa lang ibig sabihin nun, ayaw nila umasenso ang bansang Pilipinas para pag hindi umasenso, sila pa rin ang pipiliin iboto. Kasi pag yumaman na sila, umasenso na, kakalimutan na ang mga politiko ng uuto sa bayan. Tama, mali? Sorry ako lahat yan, walang pinangalanan. 6 years po. So maximum ng 6 years yung pagkakakulong kung sakali po. Kaya ang bottom line dito, Lourdes, itong improper filling out ng SOSE, yung pagsisinungaling,
seryosong alegasyon po ito kasi yung Grabe, no? Pagsisinungaling sose, seryoso. Seryoso. Buti na lang hindi kayo naging si San Pedro. Diba? Kasi iniisip ko, pa-joke lang ko lang ha. Kung sila sa San Pedro, ha, sa langit, halimbawa, ang makakapasok sa langit, yung pinaka nagawang may kasalanan. Ano ninakaw mo? Nagsinungaling po ako, ninakaw ko po kaban ng bayan. Ninakaw ko po yung bilyon na pera. O sige, justify kita, doon ka muna umupo. Ikaw ang ninakaw mo, si Senator Marcoleta na. Ballpen lang po. Grabe kasalanan mo! Matindi kasalanan mo! Ganun po ang sitwasyon ngayon. Ipinararamdam ko lang sa inyo mga kababayan. Although kung magawa man si Marcoleta mali, is mali pa rin yan. Oo. Pero yung pananalita nyo, hindi bagay sa kasalukuyan nangyayari ngayon. Tama, mali. status niya bilang senador at saka pati na rin yung kanyang batayang ngayon malilimita yung kanyang kalayaan kasi may pagkakakulong na parusa po. Posible rin yung pagkakakulong. At umaasa ko kayo doon sa kanyang impluensya. Aminin natin, Professor, no? Siya Okay. ay binabaka pa ng isang malaking relihiyon, no? Paigay niya. Nasa Senado. Umaasa ho ba kayo na may patutunguhan yung kaso nito? Iniba yung tanong. Binabaka pa ng malaki reliyon. Ulitin natin. Baka pa ng isang malaking relihiyon, no? Hindi ko alam kung may sumenya sa kanya na wag. Hindi ko alam kasi parang base sa kanya itsura eh. Nasa Nautal eh. Pag nautal kasi ang tao, hindi alam kung ano susunod na sasabihin. Kung sasabihin ba o hindi. O paano pagandahin na sasabihin, yun pa rin ang kahulugan. Kaya nauutal. Senado. Umaasa ho ba kayo na may patutunguhan yung kaso? Umaasa ba kayo na may patutunguhan? Iniba yung tanong. Pinutol na doon. Pero may malaking reliyon na binabakapan. Ma'am, sabihin ko sa'yo, kung ano man yung reliyon na gusto mong banggitin na si Marcoleta ay binabakapan, ma'am, wala pong ganon. Ang reliyon na lang yun, kung may meron man, nakasuporta. Ma'am, nakasuporta lang. 'Di ba? Hindi masama yun. Pero kung may nagawa si Marcoletang mali, wala problema doon. Kasi lumalabas, pinalilitaw nyo kasi ma'am, parang pinatutunog nyo man. Ha? Ano man gawin ni Marcoleta, bababaliwala lang kasi may nakabackup na malaking relihiyon. Tama, di ba? Yun ang gusto nyo patunogin. Sa akin lang yan, ha? Pero mapapansin nyo, no? Nautal siya doon sa malaking relihiyon na binabanggit. Bakit? Di ba? Bakit? Ma'am, tanong ko lang wala ko masamang hangarin sa'yo. Bakit, ma'am? Bakit nautalo kayo? Supportad! Ano naman kung sinusuportahan siya ng malaking relihiyon? Huwag backup. Mali yung term mo na backup. Kasi pag sinabing backup, konsentidor. Suporta lang, ma'am. Pag suporta, parang ganito, no? Halimbawa, suportado kita. Ma'am, sinusuportahan kita. Nagkasala ka, andyan pa rin ako sa'yo. Pero, papayuhan kita. Sige, harapin mo yung harapin mo yung kaso mo, ma'am. Pero nakasuporta pa rin ako sa'yo. Hindi naka-backup. Mali kasi yung termino na yun, ma'am. Ito. Pero hindi naman niya, baka may bumigil sa kanya. Baka may gumanon sa kanya. Huwag sabihin yun. Ha? Dapat may patunguhan kasi ganito yan kapag halimbawa guilty siya, syempre makikita yung strength ng aming mga argumento at yung case that we filed, the complaint that we filed against him. Yun yung una. Kung siya ay mag-absuelto, maraming dapat ipaliwanag. Hindi lang ang COMELEC, kundi ang ombudsman. Hindi lang po sa amin, we deserve an explanation, kundi pati na rin po sa publiko. O napakabigat po ng halagang ito. So saan po nagsisimula at magtatapos itong sinasabi po ninyong investigasyon dapat dito po sa mga ginastos ni Ginoong Marcoleta noong kampanya? Siyempre, inaasahan po natin umaksyon yung COMELEC hinggil sa aming reklamo sapagkat yung COMELEC, ang aming final ay
tungkol sa violation of certain provisions of the Omnibus Election Code, samantalang yung sa Ombudsman naman has something to do with perjury, yung pagsisinungaling, in other words. So, dapat aksyonan po ito ng dalawang ahensya at kung sakaling magkaroon ng desisyon, in terms of process, aakyat pa yan sa mga korte, sa ibang levels, lalo na kung ipagpipilitan ni Marcoleta na tama siya. Pero nag-file naman kami knowing full well na may mali Alam mo at malakas yung kami. Tama yung sinasabi ng professor. Kung may kaso, kakasuhan talaga. Okay, tama yun, wala siyang mali dyan. Pero yung diin ng pananalita, yung mismong nangyayari ngayon, para bang si Marcoleta lang ang may kasalanan sa buong Pilipinas. Parang sa kanya lahat, big deal na big deal sa kanila. Sa tono ng pananalita. Kasi hindi ganyan tono. Ako, kung ako yung nasa posisyon niya, manghihinayang ako eh. Senador to, binoto ng taong bayan to. Hindi ba? Para bang ang sama-sama ng ginawa ni Marcoleta. Pero magkakaalaman pa rin yan. Dahil ayon kay Marcoleta, wala sa batas na pwede naman, na pwedeng hindi ilagay yun o ilagay yun, yung sose na yun. Magkakaalaman yan, Sir Prof. Hintay lang po kayo. Kaso. Saka uulitin namin, Sir. Uulitin namin. Kung ano mang relihiyon ni Marcoleta. Ha? At isa na ako sa kasama ko, ipapanalangin ka namin, Sir. Pag sinabi po ninyong mali, what exactly do you mean? Maling-mali yung pag-fill out ng total campaign contributions na zero yung nakalagay. Kasi ang assumption doon ay out of pocket yung expenses mo. Walang problema kung out of pocket, pero gaya ng nabanggit mo, more than 112 million yung ginastos, pero yung kanyang latest net worth, patay sa kanyang isinumiteng SALN, ay nasa mahigit 51 million, if I'm not mistaken. So, wala pa sa kalahati. Tapos inamin niya early November nung naging issue ito kasi may exclusive report yung Billionaire News Channel sa isyung to. Nag-react si Marcoleta at ang sinabi niya hindi naman daw zero talaga yung campaign contributions kasi may mga nag-donate sa kanyang kampanya pero ayaw magpakilala. So napilitan daw siya na ilagay na zero. Alam mo, Corina, may direktang implication ito. Alam mo bakit pinipilit ng iba na talagang gusto nila malaman kung sino nag-donate? May hinala kasi sila na si Diskaya yung nag-donate. Paranoia! Napaparanoid sila, no? Pakiramdam nila yung haka nila, nagkakatotoo sa isipan nila. Paranoid yan! Sa dami-dami magdo-donate, Diskaya, kahit pagsama-samahin niyo kayamanan ng Diskaya, isama mo pa yung buong kayamanan ng buong Pilipinas, eh. Baka yung nag-donate kay Marcoleta, hindi makaya yung pera, eh. Susunod na halalan, kasi kung hahayaan ito ng COMELEC, pwede pala na yung mga kandidato ay maglalagay ng zero, tapos sasabihin lang nila, Huwag ka mag-alala, sir. Nandiyan ka anti-daya. Hindi na uulitin yun, sir, kasi nandiyan naman kayo. Huwag mong gawin dahilan yung bagay na baka maulit, kanya kasuhan si Marcoleta. Huwag ganun, sir. Mababaw yan masyado. Kasuhan yun si Marcoleta kasi nagkamali. Hindi yung dahilan mo kasi baka para ulitin. Hindi ganun. Ibig sabihin yan, sir, lumalabas lang, sir, na talagang dadahilan lang yata kayo na kasuhan si Marcoleta para ma-distract siya dahil siya nag-iimbestiga ngayon. Huwag ganun, sir. Nararamdaman namin, sir. Huwag ganun, sir. magpakilala ng kanilang mga donor. So para saan pa magkakaroon tayo ng SOSE if the candidates can get away with it at hindi na sila magiging transparent kung sino yung kanilang mga campaign donor. Okay, so do you hold Kahit, sir, sabihin mo yan, ulitin niya pag gusto nilang ulitin. Handaan mo, sir. Kahit kasuhan mo, ipakulo mo si Marcoleta, ulitin nila yan, sir. Huwag mo idahilan yan, sir. Mas maganda pa dahilan mo. Kaya yung kakasuhan si Marcoleta o ano mang gagawin nyo kasi nagkakaroon siya ng kasalanan. Huwag nyo idahilan. Kaya yung kakasuhan niya kasi para hindi ulitin. Huwag ganun, sir. Mali yan. COMELEC Chairman George Garcia accountable as well? Bakit nakalusot po sa kanya yung ganyan?
Magandang tanong po yan. Siguro magiging accountable yung buong COMELEC as an institution kung hindi natin makakamit yung hustisya. And by justice, we mean making Marcoleta himself accountable along with probably other candidates, other politicians na may focus-focus din, so to speak, na ginawa sa kanilang sose. Alam mo, Corina, on a side issue, alam mo, isa sa mga dahilan kung bakit medyo nahihirapan yung mga grupo tulad ng Contradaya, kasama na rin sina Attorney Dino De Leon at Attorney Alex Lacson, na co-signatories po namin, masyadong mahal ang filing na yung legal fees, to be more specific sa COMELEC. Alam po ba ninyo, to file a case, 10,000 pesos po ang kailangan mong gastusin. Para sa mga ordinaryong tao, napakabigat po ng halagang ito. Kaya isa ring dahilan yan kung bakit kakaunti lang o paminsan-minsan lang yung pag-file ng mga ganitong kaso. Sa bahagi ng Contradaya, sa pagkakaalala ko, pangalawa pa lang ito during this particular election cycle. One pertains to a party Guri mo, nakapokus sila kay Marcoleta. Titindi, no? Grabe, target ko talaga si Marcoleta. Hindi ikaw, group, ngayon senador naman. Okay, so para malaman po kung sino pa ang dapat managot sa ganyan pong mga sinasabi nga po ninyo umano'y misrepresent Magiging vice president si Marcoleta. Maniwala kay sa akin. Magiging vice president to. representation. Is all of that open to the public? Is that transparent? Okay, magandang tanong. Merong ilang mga impormasyon na open to the public. Halimbawa, yung SOSE, pumunta ka lang sa website ng COMELEC, mada-download mo yung SOSE ng mga kandidato, nanalo man o natalo. Pero Corina, ito yung medyo masamang balita. Ang ginawang available lang ng COMELEC ay yung page 1, yung unang pahina ng SOSE. Bakit? Nasaan ang page 2? Well, dapat COMELEC po yung sumagot po sana dyan kasi matagal na namin tinatanong yan. Kasi kung Ako, nagka-problema pa pala sila. Di ba? Kung po, may problema pa pala. Sinisilip mo yung iba na may problema, pero kayo may problema. ka rin lang, lubos-lubosin mo na. Isama mo na yung buong SOSE form, 2 pahina lang yun sa aking pagkakaalala. Tapos yung mga appendices, pwede namang ma-digitize yun and then saka natin i-upload. So maganda sana buo yung uploading. Don't get me wrong, useful naman yung page 1 pero sana lahat-lahat na para mas mainam, para mas maganda yung reference natin. Ayun. Okay, so in such case, mapatunayan po na siya po ay nag-misrepresent o nagsinungaling, pwede pong perjury, no? Perjury. What other cases? Okay, let's make a distinction. Tama po kayo, perjury yung sa ombudsman. So yun yung magiging grounds namin na Tuwan-tuwa si si ombudsman. Di ba? Sinabihan niyang kaibigan ko si ombudsman. Kasi ginisa niya sa Bendalo Di ba? Kaya si ombudsman, tuwan-tuwa to si Bonjing. Yeah, tuwan-tuwa yun. Malamang. Di ba? kaya kami nag-file sa ombudsman. Yun naman pong sa COMELEC, it has to do with violation of at least 2 provisions of the Omnibus Election Code na may kinalaman po sa maling paglalagay ng detalye sa kanyang SOSE. Kasi there's no denying the fact na yung zero campaign contributions ay mali, patay mismo sa kanyang testimonya, patay mismo sa kanyang pahayag po sa media. So, yung parusa, kung yun yung tanong po ninyo, sa bahagi po ng COMELEC, merong element ng disqualification from office and the probability of imprisonment from 1 year to 6 years. So, may pakukulong pa nila yung tao, no? Samantala yung mga nangurakot, ang babagal ipakulong. Di ba? Ito ipakukulong pa nila. Titindi ng mga to. Grabe tong mga to. Di ba? Sa ombudsman naman po, kung sakaling siya ay mahatulang nagkasala talaga, may kinalaman po ito sa ang parusa ay magiging perpetual and absolute Yan ang disqualification. gusto nila. Pag yung tao nakakagawa sa bayan, gusto nila maalis sa senador. Maalis sa posisyon. Mapakulong pa. At higit sa lahat, gusto nila mamatay na. At sa kamatayan, gusto nila higit pa doon ang mangyari. Di ba kay Pangulong Duterte, ganyang ginawa nila?
Gusto nila mamatay yung matanda doon at pag namatay daw, kulang pa daw. Ang sama! Ang sama ng bunganga nila. Politiko pa nagsasabi, yan ang lumabas sa Biblia. Pag may nagseta ng ganyan, isa lang ibig sabihin, ihemplo ni Lucifer. From office. Hindi ka lang matatanggal bilang senador ngayon. Bayaan natin siya, hayaan mo, ipapanalangin ka na lang namin, sir. Yun na lang, sir. Okay. Ito yung lahat opinion ko, tsorya ko. Paalam sa inyong lahat.